Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga katoto. Ang hanap nyo ba is comfortability, comfortability sa riding position, and also hindi nakakangawit na mag-drive. Yan po mga katoto. Pwede ko po ipapakita sa inyo ang Rusi RFI 175. Isa po siyang parang looks ng NMAX kasi sa likod niya parang NMAX. And also, ang kanyang looks sa kanyang harap ay parang may kahawig sa PCX mga katoto. Pero, ang motor na ito ay i-reviews po natin. Yan mga katoto, ipapakita ko sa inyo kung ano ang kanyang mga specification at nakakabit kay Rusi RFI 175. So, ito muna mga katoto. Una na muna natin ang i-montage at intro. Okay mga katoto, magandang araw po sa inyong lahat. At andito po sa harap po natin si Rusi RFI 175. Ngayong araw, i-reviews po natin itong motor na to dahil ito yung mga kadalasan na nakikita ko sa daan na kinukuha ng mga dito ng pangmasang motor po mga katoto. Dahil itong motor na to is very comfortable sa riding position, pang long drive o ano, hindi nakakangawit na sa pagmumotor po mga toto. And ito na po, isasabihin po natin kung ano yung mga kinabit ni Rusi sa kanilang product na RFI 175i. Dahil yung mga ibang unit nila like version 1, version 2, version 3, this is a version 5 po mga katuto kasi marami silang nilabas. Pero ngayon, mas maganda na tong nilabas nilang RFI 175. No? So, unang-una po mga katoto, sabihin po natin kung ano po nakalagay sa kanyang engine. Ang engine po ng RFI 175 is single overhead cam, single cylinder, EFI na po siya, and also CVT transmission, and supported na po siya ng Euro 4 fuel injection po mga katoto. Bale, itong motor na to is automatic po mga katoto. Alam nyo naman, sa tingin pa lang automatic na po ito mga katoto. And also, ang ipapakita ko pa is ang kanyang sa kanyang side stand. Kasi itong side stand niya, kumbaga kung magsa side stand ka, automatic na mag-off yung kanyang sa engine. And also, ang kanyang gulong, sa sizes ng kanyang gulong is 130, 70, 13 po ang size kanyang gulong sa likod. And then size din ng gulong sa kanyang harap is saan ba dito? 110, 70, 13 po mga katoto. 48S, tubeless na po siya sa harap at sa likod po mga katoto. Ang kanyang brand sa kanyang gulong is Team Sun. Maganda rin tong gulong na to mga katoto. Hindi siya madulas kasi parang sa mga branded din, di ba? And also ang version na ito ng RFI is combi brake na rin po mga katoto. Kung magbe-brake po kayo sa likod, ganun din sa harap, pero hindi siya masyadong kakapit sa harap po mga katoto. Ipra-priority niya na magbe-brake ka sa likod. Kung sa harap din, ganun din sa likod po mga katoto. Para iwas disgrasya po mga katoto. And also, ang i-review pa natin ulit kung ano yung nakalagay dito. Ang kanyang pinaka-mapormang headlight. Ito po mga katoto. Dual projector light po mga katoto. LED po siya. Yan. Side by side po. Apat po yan. High and low po yan mga katoto. And also meron siyang daytime ano tawag dito? Itong ilaw, ito signal light din pero daytime running light din po yan mga katoto. Ito, parang may kilay siya. Then, ito rin, signal light. Meron siyang signal light sa harap. Dalawa. Pero dito lang sa baba. Parang NMAX lang ang kanyang design mga katoto. Ganun din, meron siyang visor. And, also dito sa likod, papakita ko rin kung ano kanyang design. Yan po. Bale, LED rin po yan mga katoto. Yan po, at nandito yung signal light sa gilid, tapos ito yung brake light po mga katoto. And also, meron pa ako, and also naka dual shocks na po siya mga katoto. Parang NMAX din, ganun din, and naka swing arm din.
sa kabitan, kumbaga parang kabitan rin ng ano, ng tambutso, 'di ba? Ang engine niya po is air cooled. Hindi po siya water cooled or liquid cooled po mga katoto. This is a traditional engine motorcycle pero na-upgrade lang na ginawang FI version po ng scooter. And pupunta naman po tayo sa kanyang ignition switch. Ang kanyang ignition switch po mga katoto is wireless din mga katoto, no? Kung kukuha kayo ng ano, ng RFI, may dalawa siyang susi. Natural, lahat ng mga motor may dalawang susi. So, ganito po kanyang susi. Yan po mga katoto. Pero kung installment yung kukunin nyo, isa lang yung bibigay ng Rossi Company. Itong po, itong keyless na po siya mga katoto. Kapag ilalagay ninyo po siya sa gitna, bali mabubuksan niyo po ang upuan at fuel. Kapag ilalagay niyo po dito, yan po yung mag-on sa motor natin mga katoto. And also sa kanyang dashboard. Yan. Nakita ko yung dashboard. Bali mix po siya. Mix po siya sa analog at digital. Ito po ang kanyang speedometer and then RPM tsaka digital. Sa kanyang speedometer, andito na po lahat yung temperature at saka sa battery niya po mga katoto. And then pupunta naman po tayo sa kanyang mga switches. Ang switches, then may pagkaiban lang sa switches kasi itong switches na ito po ang kanyang left and right switch, horn, high and low, pero meron siyang passing light, combination with passing light. Yan po, pindutin nyo lang po dyan. And also dito din sa kanyang right switch, ayan po ang ignition off, ignition on, starter button at kanyang hazard switch po mga katoto. Yung ganun din, yung silinyador na hindi yung ganong kababaw, pero grabe, malalim. Malalim, no? Ayan. Ang kanyang braking system is sa right is hydraulic brake sa kanyang harap. Ganun din sa likod, hydraulic brake din kasi disc brake po sa kanyang likod mga katoto. Hindi gaya ng ibang mga motor na naka drum brake po. Ito po, both half, sa front and rear, disc brake na po siya mga katoto. Ang pinakamaganda pa dito, kapag ilalabas niyo po si RFI 175 mga katoto, din nyo na kailangan baguhin pa ang kanyang upuan. Ano ba ang kanyang upuan? Is ganito po siya. Ready for long drive na po mga katoto. Hindi na po mahihirapan yung rider na magdadrive sa kanyang motor mga katoto. Kasi stock po siya, stock niya po ito mga katoto. Maganda siyang upuan. Di ba? Yan po. Ganyan po yung kanyang upuan mga katoto. And then sa kanyang windshield, maganda. Hindi siya yung manipis. Ito, grabe, kapal. Then about sa kanyang flarings, yan po ang kanyang flarings. Etong motor na to is matte blue variant. Kasi meron mga ibang kulay ni Rossi na nilabas sa kanilang RFI 175. Meron po silang yellow, matte black, glossy gray, and then matte red. Yun lang, mga 5 lang ang alam ko lang dito. Pero may iba pang mga kulay po nila mga katoto. And ano pa? Sa kanyang suspension naman, yan po. Ganito po ang kanyang suspension. Meron po siyang rubber boots. Di ko alam ang tawag dito. Parang telescopic din. Tawag. Pero i-correct niyo po kung anong tawag ganitong suspension. Ang kanyang mags naman, ganito po ang kanyang design sa kanyang mags po mga katoto. Yan. And brake system din sa harap is tingin ko dito naka 3-pot caliper yata to. O naka 3-pot caliper to ang pagkalam ko ng mga katoto. Kasi yan po naka 3-pot caliper. Yan. Itong connection dito parang naka ABS ka mga katoto. Pero combination brake po yan mga katoto. And then yung kanyang disc, ayan. Size niya is 4.0 mm. Ito po ang kanyang design, flower type po mga katoto. And design din sa kanyang likod
is ganun din, flower type. Pero naka single pot caliper po siya mga katuto. Disc brake po yan mga katuto. Maganda rin sa scooter na naka disc brake. Hindi gaya ng mga naka drum brake, kailangan mo pang magpalit ng drum brake ng kada buwan o kada linggo kung lagi po kayo nagra-ride or nagdi-delivery po mga katuto. Ganun din sa kanyang muffler is stock po. And sa kanyang suspension, stock lang po siya pero maganda, adjustable na rin. Ang kanyang suspension dito, na-adjust po yan para gusto nyo mataas o mababa, ganun lang. And then, dalawa po ang kanyang suspension sa likod. Pwede po siyang compatibility with PCX or NMAX. Yan po mga katuto. Di ko lang alam. Sa mga nakapag-try na nagpalit, correct me if I'm wrong, pakilagay na lang po para sa ating other inputs po mga katuto. Meron pala ako nakalimutan na sinabi, meron siyang isang lagayan dito mga katuto. And also sa kanyang compartment, papakita po natin. So, ito po ang kanyang compartment mga katuto. Meron siyang lagayan ng mga tools dito. And then, pwede rin lagyan ng ano dito mga katuto, ng pang bag, seat bag. Ganito po ang kanyang kalawak. Kalaki ng compartment niya. Hindi po dito yung lagayan ng kanyang ano mga katuto, ng gasolina. Bale, dito yung lagayan ng gasolina niya po. Bale, ipapop up niyo na lang yan. Magpapop up yan, andyan po yung paglalagyan ng gasolina mga katuto. So mga katoto, ayun lang po ang ating reviews ngayong araw. Ipapakita natin, iwa-walk around po natin si Rossi RFI 175 para makita ninyo po ang kanyang kabuuan ganda. So that's it mga katuto. Maraming salamat po sa panonood ng aking YouTube channel. Don't forget to subscribe and click the bell icon for more update videos natin sa reviews about sa Rossi ng kanilang mga units po mga katuto. And also sa Facebook page po mga katuto, don't forget to like and share po sa ating Facebook page para marami po tayong i-upload na videos po. Maraming salamat po. This is yung Katuto Motovlog. Peace out po.